Tito Sen, magandang gabi. Ah, Marami kasi nga nagtatanong sa akin kung binigay mo na ba daw yung pinangako mong kada sweldo buwan-buwan. Marcos Jr., natakot nga ba sa mga negosyante? Kaya kahilingan nila, ibinigay niya. We Yan. believe that all the ICI sessions should be public. Ebidensya sa flood control anomalies, sinunog na nga ba? Kaya ang ICI investigation, ilalive na. We will now go on live stream next week. Pangakong sweldo ni Tito Soto, naibigay na ba sa mahihirap na estudyante katulad ng mga pangako niya? Ah. Tito Sen, magandang gabi. Ah. Marami kasi nga nagtatanong sa akin kung binigay mo na ba daw yung pinangako mong kada sweldo buwan-buwan. Ang sabi ko, hindi ko alam. Pag-uusapan po natin lahat yan, mga kababayan. Maya-maya lamang. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga lapungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Magandang araw mga banateros at magandang araw din sa mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo nagbabalik para pag-usapan ng mga balita na nangyayari sa ating bansa. At bago tayo magsimula mga kababayan, huwag po natin kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel, mag-like, mag-share at mag-comment sa ating mga video na ina-upload. Okay? So ito na nga, at mukhang natakot si Marcos Jr. mga kababayan dito sa mga negosyante. At ngayon po, ayan, nakikita nyo po sa screen, isa sa publiko na po ang pagdinig o ang investigasyon sa ICI ukol dito sa flood control anomalies. Sa susunod na linggo po yan, mga kababayan, nung umpisahan, ilalive na po yan. At para patunayan po yan, dapat dokumentado tayo dito. So ito, panoorin po natin ito. We Yeah. believe that all the ICI sessions should be public, but that the ICI itself should have the authority to declare confidential sessions with no streaming or broadcast. Okay? Because, speaking as a former journalist, this can very easily turn into a circus. I mean, it already has in some cases. Okay? And, the accused are, they're entitled to due process. And, we cannot turn this into a public shaming exercise. Okay? So ayan po mga kababayan, at medyo bumoboses na po yung business community. Mukhang napilitan sila na ibigay ang demand ng mga negosyante. So eto po mga kababayan, para patunayan po sa inyo yan, i-play natin itong video para may dokumento tayo na ipinangako nila ito, na ilalive nila yan. Ito. In spite of no rules allowing us, we will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we will be doing live stream next week. And thank you po. Alright. So, parang mga ganito, yung mga nagiging chairman, parang wala sa hulog. Hindi na marunong magsalita eh. Parang sa tingin ko, wrong grammar pa yung mga pinagsasabi niya eh. But anyway, at least ngayon, mga kababayan, medyo makikita na natin kung anong ginagawa nila dyan sa ICI. Medyo nanginginig-ginig pa eh. Itong bata ni Marcos Jr. Oo. Mukhang napilitan. Mukhang napilitan na pagbigyan yung demand ng mga negosyante. Ito hindi ko alam kung alam ni Marcos itong ginawa niya, pero pag bukas pinalitan siya, ibig sabihin ayaw ni Marcos Jr. doon sa ginawa niya. Pero baka naman may go signal, no? Baka may go signal kasi noong isang araw kasi nagsalita na yung mga negosyante na nananawagan sila na dapat transparent ang investigasyon diyan sa ICI. Natakot siguro si Marcos Jr. sa mga negosyante. Kasi pag nagalit yung mga yan, yung mga negosyante, mga kababayan, baka yan pa maging dahilan sa pagpapatalsik sa kanya sa pwesto, di ba?
yan na lang nga yung sinasandalan niya kung kaya siya nakaupo ngayon di ba? Kasi yung mga ordinaryong Pilipino, galit na sa kanya. So, hindi pa bumoboses noon itong mga negosyante. So, ngayon, bumoboses na sila. So, delikado po ang administrasyon ni Marcos dito. Kapag ang negosyante, itong mga negosyante nag-revolt, ay, patay, kambata ka. Oo. Baka sila pa ang manguna sa mga protesta. Kaya walang magagawa si Marcos pagka humiling ang mga negosyante, walang magagawa si Marcos, kundi pagbigyan kung ano yung demand nila. Kapag yung mga yan ang nag-alsa, tapos ang pamumuno niya. Pero, sana maging maayos ang pag-iimbestiga. Okay? So, yan malinaw na malinaw po Medyo nanginginig-ginig pa yung boses ni Andy Reyes, yung chairman ng ICI. Napilitan kaya? Wala siyang magagawa sa demand ng mga negosyante na gawing transparent ang investigasyon nito. Pero parang takot na takot yung chairman. Nagkakabulol-bulol pa, wrong grammar pa. Mahaba yung video na yan, pinakinggan ko lahat Yung importante lang ang pinakita ko sa inyo. Pero, sa pagsasalita niya, nakita ko doon na parang wala ring laman. Oo. Di ba? So, eto mga kababayan, tama po itong ginawa ng mga negosyante. No? Tamang-tama na nagpapakita din sila ng tapang. Dahil apektado, bukod sa mga ordinaryong Pilipino, apektado din sila dito sa kanilang mga negosyo. Dapat nga, pangalanan nila yung mga politiko na nanghihingi ng lagay sa kanila. Di ba? Yung tinatawag na protection. Meron pong ganon. Huwag na po tayong magmaang-maangan dahil lahat po yan dito sa ating bansa may katapat na pera. 'Di ba? Lagay-lagayan under the table ang sistema. Pero ang problema kasi dito, sino naman yung negosyanteng tanga na magtatayo ng negosyo na alam niya na hindi pa naitatayo yung negosyo niya, lugi na siya. Dahil doon sa mga lagay under the table, pahirapan sa pag-apply ng lisensya, ng permit and all that, pagka alam nilang mayaman ka, kukutungan ka ng mga buhaya. Ano sabi ni BP Sara dati? Kung bakit walang nag-i-invest sa Pilipinas. Ang sabi ni BP Sara, dahilan, pangit na supply ng kuryente, paputol-putol ang mga supply ng kuryente natin, internet, at pangatlo na sinabi niya, yung korupsyon. Diba? Bago mo mapaandar ang negosyo mo, baka naubos na yung puhunan mo dahil sa lagay-lagay sa mga kotongero. Diba? So now, at least ngayon, mga kababayan, makikita na natin kung paano sila mag-imbestiga. Pero huwag silang magkakamali. Huwag silang loloko-loko dahil makikita naman natin kung ang ginagawa nila ay pang teleserye lang. At pagtatakpan lang yung mga kaalyado nila na mga mastermind. Di ba? Malalaman naman natin yan kung anong ginagawa nila. Malalaman naman natin yan kung ginagawa tayong tanga. At saka yung mga negosyanteng yan, hindi yan mapayag, Yung mga negosyante na yan na nagdidemand ng transparency, hindi yan papayag na gawin silang mga tanga. Diba? Ayusin yung investigasyon nyo dahil marami na namang mata na nakatingin sa inyo, kasama na ang mga negosyante. Pati ang mga negosyante na yan, magbabantayan. At hindi papayag ang mga negosyante na yan na gawin nyo silang tanga. Diba? Maaamoy namin kung inililihis nyo ang investigasyon. At yung mga negosyante na yan, huwag nyong gagawin tanga kasi hindi yan yayaman ng ganyan kung mga tanga yung mga yan. Maaamoy namin kung tinagawa nyo kami tanga. Pero ang problema, mga kababayan, mukhang nasunog na. Mukhang nasunog na po yung mga ebidensya. Pasensya na, hindi natin pa pwede ipakita dito sa YouTube yung mga nasusunog kasi bawal po yun. Kanina po, habang nagkakaroon ng hearing sa Senado, magkasabay pong nasunog ang dalawang opisina ng DPWH. Yung isang opisina, dyan po sa Calabarzon, sa Region 4A. Ayan, nakikita nyo sa screen Yung usok nga, nakikita nyo pa yung sa gilid. May usok po dyan. At yung isa naman po, ay sa Quezon City. Ito po yan. Okay? Ayan, yung sa Quezon City kanina. Pero tatanungin ko kayo, ano sa tingin nyo? Nasunog ba ang ebidensya? Sinunog or nasunog? Kasi biruin mo sa kasagsagan ng investigasyon sa flood control anomalies, sabay nasunog ang dalawang opisina ng ahensya ng gobyerno na involved sa pangangawat at pandarambong sa kaban ng bayan. Di ba? Nakakapagtaka. Sige, i-comment ninyo
kung ano po yung masasabi nyo sa pagkakasunog ng opisina na ito. Ha? Ano sa tingin nyo dito? Ito ba ay sinadya or nagkataon lang na naging sabay na nasunog ang mga opisina nila? Ha? Kanina lang yan, ha? Oh. Pero po, may statement naman ang DPWH. So, may statement sila. Ito, sabi nila. Ang sabi ng DPWH, okay, ito sabi diyan, wala naman daw po nasunog na dokumento na may kinalaman sa flood control anomalies, no? Wala daw nasunog. Hindi nga. Ha? Bakit sabay nasunog? Ano to? Parang nakakapagtaka. Medyo nakakapagtaka kasi magkasabay. Sinunog ho ba o nasunog? Kami po, nagtatanong lang po kami, ha? Nagtatanong lang po. Ha? Sinunog or nasunog para maging abo yung mga ebidensya. Ano po ba ito? Case closed na? Yung mga ebidensya na magtuturo sa mastermind, sunog na, abo na. Ang Region 4A po, Calabarzon. Ha? Now, ano ba ang katiwalian meron sa Calabarzon? Ang Calabarzon ay sinasakop ng Rizal, Cavite, Laguna, at Quezon. Okay. So now, sino ba yung mga taga Quezon? Ay, JJ Suarez. Cavite, mga Rimulya. Laguna, sino ba sa Laguna? Sa Rizal, sino ba sa Rizal? So, pero nakaraan, di ba? May pinakita tayo katiwalian sa flood control dyan sa Rizal. Sa kabundukan, itinayo yung flood control project. Nandyan pa yan sa channel natin. So, mukhang naglilinis po sila ng kalat talaga. Oo. So, yung isa po, mga kababayan, sa DPWH BRS, no? Anong ibig sabihin ng BRS? Wait lang. Sana yun? BRS. Ito. DPWH BRS. Quezon City po ang ibig sabihin yan. Bureau of Research and Standard. So, sila po ang namamahala sa mga research, kung ano yung mga nagagawang proyekto, kung nasusunod ba yung standard ng mga proyekto. Sa madaling salita, sila po ang nakakaalam kung may mga anomalya sa ginawang proyekto. Sila po ang may alam kung may nagawang bang proyekto o ito ba ay flood control project. So, paano po ito naabo? So, bakit parang gustong abuhin ang mga dokumento? Pero, may computer files naman siguro. Diba? Kasi sabi nga ni VP, diba? Kasasabi lang ni VP Sara Duterte doon sa kanyang talk, sa kanyang speech doon sa SMX, sa may Molo Bay siya na i-digitalize ang lahat ng transaksyon sa gobyerno para maiwasan ang korupsyon dahil naka-record online, di ba? Kahit masunog ang opisina, yung records nandoon sa database. Parang ayaw nila ng ganun. Pero ang tanong, ito bang DPWH office ng mga nasunog na ito, digitalized na ba ang mga records nito? Kung hindi, alam na this. Kung hindi pa digitalized, alam na this. Goodbye ebidensya. Goodbye na rin sa mga kaso ng mga mastermind ng buhaya. Sus Mariosip talaga, oo. Halatang-halata ng mga galawan. Ang tanong ko sa inyo, bilang isang Pilipino, natutuwa pa ho ba kayo? Kasi ito nga, sabi ng DPWH walang nasunog. Hindi po nagtutugma yung kanilang mga paliwanag. At ang sabi naman ng chairman ng ICI, meron daw nasunog. Booking na naman, parang hindi na naman kayo nag-Viber mukhang hindi na naman kayo nag-usap. Ang sabi ng chairman dito, basahin nyo. Ayan sa screen, ang sabi ng ICI chairman, nasunog daw po ang 1% ng mga dokumento na may kinalaman sa flood control corruption anomaly. Ano ba talaga? Ang hirap nyo paniwalaan. Sino nagsasabi sa inyo? DPWH o chairman ng ICI? Ito pakiramdam ko lang to Pakiramdam ko lang. Bakit alam ng ICI chairman na may nasunog na dokumento? Nasa Senado siya Nandun siya sa hearing Bakit niya alam na may nasunog na dokumento? Samantalang sabi ng DPWH, na DPWH mismo yun,
wala. So ang tanong, alam na ba niya na may masusunog na mga dokumento talaga? Di ba? Biruin mo, nandyan siya sa Senado. Nasa hearing. Resource person siya, resource person. Tapos sabi niya, may nasunog daw 1%. Oh. So bakit? Bakit alam niya na may masusunog? Or alam ba talaga niya na may masusunog? Pero may sinasabi si si Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga may sinasabi. Ayan Ano sabi niya? Basahin natin. Sabi niya dito, nasunog ang DPWH office. Kasama dito ang mga ebidensyang mag-uugnay kina Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Ataide, Roman Romulo, at JJ Suarez sa flood control anomaly. Patay. Yan ang sinasabi ko Oh. Magsasalita talaga si Kiko Barsaga. Marami pa naman naniniwala dyan. Lalo yung mga kabataan naniniwala sa kanya Oh. So, paano yan? Mukhang mayroon na naman kayong malaking pananagutan, Marcos Jr. Oo. Mas naniniwala ang tao doon sa mga kalaban ninyo na nagsasabi ng totoo. Mas naniniwala yung tao doon sa mga politiko or mga personalidad na ginigipit ninyo. Ang hirap nyo kasi paniwalaan Puro kayo mga budol-budol. Ayan. Hindi nagtutugma yung mga sinasabi nyo. Puro kasi nungalingan ang alam nyo. Parang mag-aamo nga talaga kayo Ito maalala ko sa isa pang mga sinungaling. Ewan ko kung nagsisinungaling to. Yung kaalyado nilang isa, nangako din. Yung Tito Sen Tito Sen. Naalala nyo pa ba yun? Ang sabi niya, pangako niya, lahat daw ng sweldo niya sa loob ng 6 na taon, hindi niya kukunin. Ibibigay daw niya sa mga estudyanteng mahihirap yung sweldo niya. So, ang tanong ngayon, nabigay na ba? Kasi pangako niya yan, yung kampanya di ba? Dapat tinutupad. Ito pangako. Pero ang gagawin ko kapag ako ay binalik sa Senado, sa tulong ng Panginoong Diyos. Sinama pa yung Panginoong Diyos Pag daw binalik siya sa Senado, sa tulong ng Panginoong Diyos, Sige. Yung sweldo ko buwan-buwan ng 6 na taon, hindi ko kukunin o tatanggapin. Hindi daw niya tatanggapin, yung sweldo niya, 6 na taon yon. Sabi niya yan, Palakpakan naman yung mga tanga, ibibigay ko, gagamitin natin sa mga mahihirap na estudyante sa kanilang pag-aaral. Nisin ko, hindi po natin kukunin at inibigay natin sa mahihirap natin mga estudyante. Ayan malinaw na malinaw po ang kanyang sinabi. Ang tanong, tinupad na ba niya yung mga pangako niya or ipinako rin niya tulad ng mga pangako ng amo niyang si Marcos Jr.? Naalala ko yan ipinangako niya yan dati. At pati nga, itong isang dati niyang kaibigan, ewan ko kung nag-away itong mga to hinahanap na rin yung pangako niya. Kasi marami daw nagtatanong sa kanya, ito sa kaibigan niyang dati kaibigan niyang ito, kung nasaan na daw yung pangako ni Tito Sen. Ito, Anjo Iliana pasok. Tito Sen, magandang gabi. Marami kasi nagtatanong sa akin kung binigay mo na ba daw yung pinangako mong kada sweldo buwan-buwan. Ang sabi ko, hindi ko alam. Baka pwede naman Tito Sen daw ay resibo. Ebidensya na binibigay mo na yung pinangako mong buwan-buwan sa mga estudyante kasi maraming estudyante ang ako ang kinukulit. Hindi naman ako nangako niyan na wala nga akong sweldo ngayon Kaya nga Kayo po Tito Sen ang nangako ng sweldo nyo ibibigay nyo sa mga mahihirap na nag-aaral ng mga kababayan. Kaya siguro labas na lang po kayo ng resibo na tama. Binibigay nyo nga yung buong, sabi nyo kasi buong sweldo. Yun ang sabi sa akin 6 na taon lahat ng sweldo mo. Yan lang po at pasensya na at kinukulit ako. Maraming salamat Tito Sen. Bye. Para asar pa So alam ko nagkaroon ng problema itong mga to kaya nawala sa Itbulaga itong si Anjo Iliana. Hindi ko na matandaan kung ano yung particular na issue, pero
nagkaroon nito. Kaya ngayon, ito kasama niya sa Itbulaga. Pero tingin ko kay Anjo Iliano, wala rin tiwala sa kanya, di ba? Kasi kahit nga tayo, wala tayong nakikitang resibo na ibinigay na niya yung pinangako niya, di ba? So ayan, nananawagan po si Anjo Iliana sa iyo, Tuta at Tito Sen, kung naibigay mo na daw ang sweldo mo, sa mga estudyante na pinangakuan mo nung ikaw ay tumatakbo pa lang. Sabi mo kahit 5 duling di mo kukunin. Or else, itong mga tao na ito, mga kababayan, pag hindi nila naibigay yung kanilang pinangako, hindi na ito pala mga pinangako, ito si Tuta Sen, tatawagin din natin na budulero. Diba? Kasi walang buwan na, May. June, July, sumweldo, August, September, sumweldo na. 3 buwan na. October na nga ngayon, pang-4 na buwan eh. So, ibig sabihin, may sweldo na siyang 3 buwan. Ang tanong, naibigay na ba niya sa pinangakuan niya yung pinangako niya? Okay? So, now, yun na po mga kababayan. Unang topic natin, ICI investigation regarding sa flood control projects. Isa sa publiko na mula sa 1 linggo. Mga Lunes yan. Mga Lunes, isa sa publiko na yan, ila-livestream. Bakit ila-livestream? Dahil ba nasunog na sa DPWH? Nasunog na yung mga ebidensya? Yan ang sinasabi natin. Okay? At Marcos Jr., natakot niya ba sa mga negosyante? So, i-comment ninyo, mga kababayan, kung ano ang damdamin at opinion ninyo sa pinag-usapan natin ngayong araw na ito. At magkita-kita po tayo muli sa susunod na video. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw ng Miyerkules po sa inyo lahat.